Inilibing na ang labi ng sanggol ng di umano'y opisyal ng New People's Army na si Andrea Rosal. Iginit ni Rosal na ipinagkait sa kanya ng Bureau of Jail Management and Penology ang maayos na atensyong medikal habang nagbubuntis sa loob ng kulungan. Itinanggi naman ito ng BJMP. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingking. Dano. Joseph, pinaimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pagkamatay ng anak ni Andrea Rosal at kung may nalabag bang karapatan ng mga tauhan ng BJMP pagdating sa pagbibigay sa kanya ng atensyong medikal maging sa kondisyon niya habang nasa kulungan habang daladala ang kanyang anak. Inihatid na sa huling hantungan ng anak ni Andrea Rosal na si Baby Diona. Namatay ang sanggol dahil sa kakulangan ng oxygen 2 araw matapos ipanganak. Pero ang pait ng pagpanaw ng sanggol, lalo raw pinasakit ng di payagan ng Taguig Regional Trial Court kay Andrea na ilibing ang sariling anak. Ang grupong karapatan kinondena ang di umano'y hindi sapat na atensyong medikal para kay Andrea habang nasa kulungan. Andrea and the other women political prisoners inside the female dormitory insisted on the right of Andrea to contact her attending doctor. Andrea was not granted that request. May bumibisitang doktor, yung doktor sa BJMP. Kaya lang hindi naman masasabi po ba nating check up na yung simpleng kumusta ka na? Anong pakaramdam mo ngayon? Sumasakit ba ang tiyan mo? Check up na po ba 'yon? Sina Senador Pia Cayetano at Coco Pimentel nanawagan na ng Senate investigation sa pagkamatay ng anak ni Andrea para di na ito maulit pa. Habang ang Commission on Human Rights pinaimbestigahan na raw kung nagkaroon man ng pagkukulang ang BJMP. Point is, yung ganun, kagampan ka na, you should be checked regularly. And this was denied her. So her human rights were really violated, no? As a woman, as a mother, and also with a child. Meron kasi tayong batas na nagbabawal na pigilan ang doktor na mag-administer ng pangangailangan ng inmate namin. Very improbable na pigilan yung kanyang sariling doktor. In fact, we would welcome that kasi that means less burden sa part ng BJMP. Ayon sa isang obstetrician gynecologist, masela ng anumang pagbubuntis pero mas masela ng lagay ng mga first time na magbubuntis na may edad 35 pataas o 18 pababa. Importante ang lingguhang prenatal check-up, tamang nutrisyon at mas kalmadong kapaligiran, lalo't mas mataas ang posibilidad na tumaas ang kanilang presyon, magka-diabetes o mapaanak ng kulang sa timbang ang bata. Kung detainee ka, ang mangyayari dyan restricted ang movement mo. Second, restricted din yung iyong nutrition. During pregnancy, pwede mo sabihin bumabagsak din ang iyong immune system. Okay, so kung hindi maganda nutrition mo, so that's tantamount to saying you get all the infection. Pero giit ng BJMP, di raw sila nagpabaya at ginawa raw nila ang lahat para masigurong maayos ang lagay ni Andrea. Hindi raw sila nagkulang sa pagpapatingin kay Andrea sa doktor at sumulat din daw sila sa korte para matingnan siya ng isang obstetrician gynecologist. On the first day pa lang, inasikaso na si Andrea. Nirecommend namin kahit wala pa sa kanilang nag-initiate ng kanyang examination by OB-GYN, doktor na rin namin na recommend na tingnan siya ng OB-GYN. Ang problema lang is may limitation yung court order na yung doktor at pupunta doon. Joseph, sa ngayon ay nagpapagaling pa sa Philippine General Hospital si Andrea. Samantala, kaninang umaga naman ay nagpadala na raw ang Commission on Human Rights ng fact-finding team para masimulan ang kanilang investigasyon. Hindi pa nila masabi sa atin kung kailan nila eksaktong maipapalabas ang kanilang findings, pero posible raw na matapos ang kanilang investigasyon sa loob ng mga darating na linggo. Joseph. Alright, maraming salamat, Dano Tingkung.